Hoy, bata, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Isang malalim na boses ang pumutol sa tahimik na gabi. Ang matalim na tingin ng lalaking may balbas ay nakatuon kay Soo-hyuk. Mukhang hindi ito isang pagkakataong pagkikita lang. Si Soo-hyuk, na may sugatang mukha at mata na puno ng pagwawalang bahala, ay hinarap ang lalaki. Dapat nasa paaralan ka, hindi ba? Nagpatuloy ang lalaki, may halong pagtatanong at bahagyang pagkadismaya ang tono. Ngunit pagkatapos, bumaba ang kanyang boses, sige na, pagdating natin doon, pag-usapan natin ng mas detalyado. Mukhang may planong naghihintay sa kanila. Bumagsak ang katahimikan sa paligid. Nakatayo silang dalawa na may pagitan. Bahagyang yumuko si Soo-hyuk, nagpapakita ng pagsunod. Ikaw na ang mauuna, susunod ako. Sabi niya, tinatanggap ang utos o alok ng lalaki. Hindi basta-basta ang relasyon nila. Tumingin ng diretso ang lalaki kay Soo-hyuk, may halong pag-aalala ang mga mata. Bata ka pa, hindi maganda na pumunta ka sa mga lugar na ganito. Isang taos pusong babala o isang paraan lang para kontrolin? Malamang na delikado ang lugar na ito. Mas marami kang matututunan kung pupunta ka sa paaralan. Patuloy ang lalaki, pilit na tinutulak si Soo-hyuk sa ibang landas. Bahagyang sumagot si Soo-hyuk, Yetseti. Isang buntong hininga, isang pag-aalinlangan, o isang desisyong naisip na. Lumiko ang lalaki at naglakad palayo, ang mga yapak ay umalingaw-ngaw. Hindi niya nakalimutang mag-iwan ng huling puna, maganda ang tingin mo. Isang papuri o pagkilala sa potensyal na panganib sa mga mata ni Soo-hyuk. Isang hindi inaasahang kilos. Inilagay ng lalaki ang kamay sa balikat ni Soo-hyuk, isang banayad na tapik na may kahulugan. Sa simula mahirap talaga, sabi niya, bahagyang lumambot ang tono, pero matututo kang makibagay. Isang pampalakas ng loob o hula tungkol sa mga pagsubok na darating. Naging seryoso ang mukha ng lalaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Soo-hyuk, naghahanda ng isang mahalagang payo. Pahintulutan mo akong magbigay ng payo. Huminto siya sandali, pagkatapos ay sinabi ng matindi, kung pinili mo nang lutasin ang lahat sa pamamagitan ng karahasan, huwag mong gawin ito ng kalahati lang. Dapat gawin mo ito hanggang dulo. Ang mga salita ay parang utos, isang prinsipyo sa buhay. Binibigyang diin ng lalaki ang kalupitan ng landas ng karahasan. Tahimik si Soo-hyuk, nag-iisip. Kung ganoon, isang pagtanggap o isang tanong na iniwan sa ere. May bagong karakter na lumitaw, isang malakas na lalaki na may seryosong mukha. Iniabot niya ang kamay, binigyan si Soo-hyuk ng isang bagay na nakabalot. Hawakan mo. Walang paliwanag, walang pag-aatubili. Isang misteryosong bagay, isang bagong misyon, o isang kasangkapan para kay Soo-hyuk na gawin ito hanggang dulo. Lahat ay nagiging mas komplikado kaysa dati. Tumingin si Soo-hyuk ng matindi sa bagay sa kamay, ang mukha ay walang ipinapakitang emosyon. Hindi ako nakikipaglaban. Bulong niya, parang sinasabi sa sarili, o sumasagot sa isang di nakikitang tanong. Pagkatapos, isang makapangyarihang salita ang sumabog, karahasan. Ito ba ang hawak niya, o ang landas na tinatahak niya? Patuloy ang imahe na umiikot sa konsepto ng karahasan. Pagpipigil karahasan. Isang nakatatak na salita, parang isang slogan o layunin. At pagkatapos, isang matinding katotohanan ang inilantad, gantimpala para karahasan. Ito ba ang dahilan kung bakit pinili ni Soo-hyuk ang landas na ito? Tumingin si Soo-hyuk pataas, may halong pagtutol ang mga mata. Hindi ikivan gusto Tiniyak niya, tila may malalim na panloob na salungatan. Ano ang nagtulak sa kanya na salungatin ang sariling kagustuhan? Talaga? Isang ibang boses ang sumagot, puno ng pagdududa, parang kinu-question ang sinabi ni Soo-hyuk. Isang mapagmataas na ngiti. Ang lalaking nakaupo sa likod ng mesa, tila siya ang nagbigay ng gantimpala para sa karahasan. Puhaha! Malakas siyang tumawa, puno ng kayabangan. Siguradong hindi siya magtatanong kanino man tungkol pagkakatulak ng isang bata. Isang mapanirang salita, nagpapahiwatig na natapos na ni Soo-hyuk ang isang misyon at ang biktima ay mananahimik. Muling lumitaw ang lalaking may balbas, tinitigan si Soo-hyuk ng may pagsusuri. Hoy, bata di. Nagsimula siya, may bahagyang pagbabago sa tono. Mukhang kapakipakanan Isang papuri, ngunit may halong pagsasamantala. Posibleng nasasangkot si Soo-hyuk sa isang mapanganib na siklo.
Isang sobre ang itinulak kay Soo-hyuk. Ito ang bayad mo. Sabi ng lalaking may balbas, may katiyakan ang tono. Ito ang tigantimpala para sa karahasan ni Soo-hyuk. Kinuha ni Soo-hyuk ang sobre, ang mga mata ay puno pa rin ng pag-iisip. Nagpatuloy ang lalaki, ang boses ay medyo lumambot nang banggitin ang pamilya. Bumili ka ng masarap para sa kapatid mo, isang bihirang sandali ng pagkatao sa gitna ng marahas na kapaligiran. Bumalik sa pagiging seryoso ang mukha ng lalaki. Tumingin siya ng diretsyo kay Soo-hyuk, nagbigay ng isang mahalagang paalala. Pero huwag mong kalimutan. Ano ang hindi dapat kalimutan ni Soo-hyuk? Nilinaw ang paalala. Yan if kapayapaan is ay dumating lang pagkatapos ng digmaan. Isang malupit na pilosopiya tungkol sa mundong kanilang ginagalawan. Siyempre, para lang AKS-divisi malalakas. Ang huling salita ay parang pagtibay sa malupit na batas ng kalikasan. Pinili ni Soo-hyuk ang landas ng karahasan at upang mabuhay, kailangan niyang maging malakas. Tumingin si Soo-hyuk pataas, may matatag na tingin. Isang maikling sagot, nagpapakita ng pagtanggap sa kapalaran o determinasyon na sundan ang piniling landas. Wala nang pag-aalinlangan, tanging pagsunod na lang. Isang biglaang liwanag ang nagtanggal sa tensyon sa paligid. Isang batang babae na may maliwanag na ngiti ang tumakbo patungo kay Soo-hyuk. Kuya, malakas niyang tawag, puno ng inosenteng saya. Manok Kisei-eki. Sigaw ng bata, tila tinutukoy ang regalong natanggap ni Soo-hyuk. Bahagyang tumango si Soo-hyuk. Iniabot niya ang bag sa bata. Wow, ang saya! Masayang sigaw ng bata, ang mga mata ay kumikislap sa simpleng kaligayahan. Ang sandaling ito ay lubhang kabaligtaran ng marahas na mundong kinalakhan ni Soo-hyuk. Mahigpit na niyakap ng bata ang bag ng manok, ang mukha ay nagliliwanag. Hindi man ito kaarawan ko, nakakain pa rin ako ng manok. Ang payak na kaligayahan ng bata ay nagpapainit ng puso ng mambabasa. Nanaginip ba ako? Tanong ng bata, hindi makapaniwala sa nangyayari. Kurot mo ang pisngi mo. Sabi ng bata, nais tiyakin na totoo ito. Tumingin si Soo-hyuk sa kapatid, may bahagyang ngiti sa sugatang mukha. Hindi, masakit. Sagot niya, halong biro at totoo. Ayaw niyang maranasan ng kapatid ang anumang sakit. Hindi ko na kailangang mag-alala. Tumingin si Soo-hyuk sa malayo, sa mga matataas na gusali. Sa mga bagay na kailangang gawin ko pa. Isang pahayag na mailalim. Posibleng tinanggap na niya ang kapalaran, tinanggap ang landas ng karahasan para protektahan ang kapatid. Hinila ng bata ang kamay ni Soo-hyuk, puno ng pagmamadali. Bilisan mo, kuya. Nagugutom na ako. Ang inosenteng tawag ng kapatid ay nagbalik kay Soo-hyuk sa kasalukuyan. Kahit gaano man kalupit ang mundo sa labas, sa sandaling ito, siya ay isang kapatid na nagmamadaling dalhin ang kapatid sa bahay para kumain ng hapunan. Bumalik sa mga iniisip ni Soo-hyuk. Ang kaya kong gawin sa ngayon ni. Sabi niya sa sarili, may determinadong tingin. Ay karahasan lang. Isang mapait na katotohanan, ngunit ito ang katotohanang kailangang harapin niya. Isang eksena ng marahas na aksyon. Kumilos si Soo-hyuk, ipinakita ang lakas at kalupitan. Ito ang paraan niya para mabuhay, paraan niya para protektahan ang mga mahal niya sa buhay sa malupit na mundong ito. Isang bagong sobre ng pera ang lumitaw. Pinakamadaling paraan para ipakita ang lakas. Isang salita na parang paliwanag sa marahas na kilos ni Soo-hyuk. At pagkatapos, bayad. Gantimpala para sa pagpapakita ng kilakas sa pinakamalupit na paraan. Nakaupo ang kapatid ni Soo-hyuk sa hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain, ang mukha ay nagliliwanag. May tinanong ang bata at matatag na sumagot si Soo-hyuk, hindi. Marahil ay tinatanggihan niya ang isang bagay na may kinalaman sa landas ng karahasan na tinatahak niya. Muling lumitaw si Soo-hyuk sa isang eksena ng laban. Ang makukuha ko sa pamamagitan ng lakas, lumabas ang mga salitang ito, parang paliwanag sa kanyang mga kilos. Nakikipaglaban siya upang makamit ang isang bagay, at ang lakas ang kasangkapan para dito. Muling lumitaw ang isang sobre ng pera. Gantimpalang nakuha ko dahil sa pag-aari ng lakas. Pinagtibay ang ugnayan sa pagitan ng lakas at material na gantimpala. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang isang ibang linya ng teksto, puno ng kontradiksyon, lakas nagdudulot ng kapayapaan.
Muling lumitaw ang kapatid na babae ni Soo-hyuk, nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay, nakangiting nakatingin sa kanya. Kapangyarihan nagdudulot ng kapayapaan. Ang linyang ito ay inilagay sa tabi ng larawan ng kapatid na babae na nagdudulot ng matinding at nakakabagabag na kontrast. Marahil ba ang karahasan ni Soo-hyuk ay para protektahan ang kapayapaan para sa kanyang kapatid? Isang magulong eksena, tila isang protesta o sagupaan. Ganito, pahina-hinay di. Ang kwento ay umuusad, at si Soo-hyuk ay lalong lumulubog sa mundong ito. Nakatayo si Soo-hyuk sa gitna ng karamihan, matatag ang tingin. Sinimulan ni Dan sarili. Nagdesisyon na siya. Walang takas. Isang sasakyan ang bumilis sa ulan ng gabi. Paghahanda karahasan, lumilitaw ang teksto, nagpapakita na si Soo-hyuk ay kasali sa isang misyon na may kinalaman sa karahasan. Isang marahas na eksena ng aksyon. May isang tao na gumagamit ng bat ng baseball. Pamamagitan ng karahasan. Karahasan ay sinagot ng karahasan. Isang walang katapusang paikot-ikot na siklo. Nakatayo si Soo-hyuk kasama ang iba, malamig ang mukha. Ben sagot. Sagot para saan? Marahil sagot ito sa paraan ng pag-ira sa mundong ito. Tumingin si Soo-hyuk pababa, pagod ngunit puno ng determinasyon ang mga mata. Ganon bulong niya. Tila ang karahasan ay isang hindi maiiwasang bahagi ng kanyang buhay. Isang eksena ng pagkawasak, wasak na wasak. Isang excavator ang naglilinis ng mga guho. Karahasan Ang linya ay nakabitin, puno ng misteryo. Ano ang idudulot ng karahasan? Sumunod sa naunang teksto, nagdudulot ng kapayapaan. Muli, ang kontradiksyon sa pagitan ng karahasan at kapayapaan ay inilalagay ng magkatabi. Muling lumitaw ang lalaking may balbas, nakatayo sa harap ng mga guho. Tila malapit Dengs pagtatapos ng lahat. Sabi niya, may kasiyahan sa tono. Marahil siya ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Tumingin ang lalaking may balbas kay Soo-hyuk, may bahagyang pagbabago sa tingin. Mabilis talaga din pagdagan ng oras. Puna niya, tila matagal na mula nang huli silang magkita. Magaling Papuri ba ito o pagkilala lang sa pagiging kikapakipakinabang ni Soo-hyuk? Nakatayo ng tuwid si Soo-hyuk, mukhang mas mature kaysa sa mga unang larawan. Wala na ang itsura ng pagkakasugat, pinalitan ng malamig at matatag na aura. Tumingin ang lalaking may balbas kay Soo-hyuk, ay halong pagkabigla at pagkilala. Batang iyan ang dating matanging ngayon kaysa akin. Bulong niya, napapansin ang malaking pagbabago kay Soo-hyuk. Hantungan. Isang simpleng salita ngunit puno ng kahulugan. Marahil ay umakyat si Soo-hyuk sa isang bagong kiantas sa mundong puno ng karahasan. Siya ay naging mas malakas, may mas mataas na posisyon. Iniabot ng lalaking may balbas kay Soo-hyuk ang isa pang sobre ng pera, mas makapal kaysa dati. IQ. Sabi niya. IQ sigurong swerteng pangsasimula ng bagong buhay para si kapatid. Isang malaking halaga, sapat para makaalis si Soo-hyuk sa kasalukuyang buhay. Tiningnan ni Soo-hyuk ang sobre ng pera, may pag-aalinlangan ang mga mata. Nagulat siya, hindi maintindihan ang intensyon ng lalaki. Ngumiti ang lalaking may balbas, may tagong ngiti. Kunin agad iki. Dance bayad iyong trabaho. Paliwanag niya. Natapos na ni Soo-hyuk ang misyon at ito ang huling bayad. Maaga akong aalis dito, kaya anong gagawin kung mag-iisagi? Huling tanong na puno ng hamon, nagbubukas ng isang hindi tiyak na hinaharap para kay Soo-hyuk. Nakatayo ang lalaking may balbas sa isang daan, nakatingin sa malayo. Nasa ibaba si Soo-hyuk, nananatili pa rin. Balik Bakit ni narito? Sabi ng lalaki, may bahagyang pag-udyok sa tono. Gusto niyang umalis si Soo-hyuk, magsimula ng bagong buhay. Pumunta si paaralan. Inulit ng lalaki ang unang payo. Hihilingin ni David kilalagi tanggapin niya. Nag-alok pa siya ng tulong, nagbubukas ng ibang pintuan para kay Soo-hyuk. Pumunta doon mag-aral. Mabuting payo, nais niyong magkaroon si Soo-hyuk ng mas magandang kinabukasan. Kalimutan lahat. Sabi niya, nais niyong iwan ni Soo-hyuk ang nakaraan ng karahasan. Isang flashback na eksena, nagpapakita kay Soo-hyuk na nakasuot ng uniforme ng estudyante na inaatake.
Dito ay nag-aral. Lumitaw ang teksto, nagpapaalala sa masakit na nakaraan niya sa paaralan. Tumingin si Soo-hyuk pababa, matatag ang mga mata. Hindi giintendidong kalimutan din lahat. Tinanggihan niya ang payo ng lalaki. Ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay bahagi ng kanyang pagkatao. Lumitaw ang mukha ni Soo-hyuk, puno ng sakit at galit. Hindi. Inuulit niya, tinatanggihan ang paglimot. Lumitaw ang imahe ng isang babae sa salamin, marahil ay may kaugnayan sa nakaraan ni Soo-hyuk na hindi niya kayang kalimutan. Hindi ipinapayagan Gende sarili kalimutan. Malakas na pahayag, nagpapakita na ang pangyayari sa nakaraan ay may malaking kahulugan para kay Soo-hyuk, ito ang nagtutulak sa kanya. Isang eksena ng laban muli. Si Soo-hyuk ay naglalabas ng marahas na suntok. Patuloy pa rin siya sa landas ng karahasan. Isang paraan hindi nagkakamali. Lumitaw ang teksto, parang isang paliwanag sa kilos ni Soo-hyuk. Para sa kanya, ang karahasan ang tanging paraan upang makamit ang layunin. Nakatayo si Soo-hyuk sa gitna ng mga natalo, malamig ang tingin. Yengis pinakatiyak dinti paraan para di. Hindi kumpleto ang linya, ngunit malinaw na ang ibig sabihin. Ang karahasan ang pinakakatiyakang paraan upang makamit ang gusto niya. Nakatayo si Soo-hyuk sa gitna ng mga natalo, matatag ang tingin. Makamit din kapayapaan. Ang linyang ito ay kabaligtaran ng eksenang puno ng karahasan sa paligid. Marahil naniniwala si Soo-hyuk na ang karahasan ang daan patungo sa kapayapaan. Parang bangs pagpipigil desi isang bagay, kasunod ng iniisip ni Soo-hyuk. Ay magdudulot ng pagtutol na pagtanto niya na ang pagpigil ay magreresulta sa paglaban. Yan karahasan isang eksena ng laban na puno ng tindi. Nakikipaglaban si Soo-hyuk sa maraming kalaban. Ay nagdudulot ng karahasan. Naiintindihan ni Soo-hyuk na ang karahasan ay magdudulot lamang ng karahasan. Patuloy ang paikot-ikot na siklo. Parang bangs pagpipigil desi isang bagay, kasunod ng iniisip ni Soo-hyuk. Ay magdudulot ng pagtutol na pagtanto niya na ang pagpigil ay magreresulta sa paglaban. Yan karahasan hindi. Isang eksena ng laban na puno ng tindi. Nakikipaglaban si Soo-hyuk sa maraming kalaban. Ay nagdudulot ng karahasan. Naiintindihan ni Soo-hyuk na ang karahasan ay magdudulot lamang ng karahasan. Patuloy ang paikot-ikot na siklo. Yan ikot ng karahasan. Napagtanto niya na siya ay naipit sa isang mapanganib na paikot. Ipinapakita ni Soo-hyuk ang kanyang natatanging lakas. Absolutong lakas. Naniniwala siya sa kanyang lakas. Absolutong karahasan, nagpa siya siyang gamitin ang karahasan hanggang sa sukdulan. Kipigilin AQ. Ang layunin niya ay gamitin ang karahasan upang supilin ang karahasan. Nakatayo si Soo-hyuk sa gitna ng mga natalo, may mga kalamnan na nangingibabaw. Siya na ang pinakamalakas. Iyan gantimpala si para desigiti. Malalakas lamang bangs makakamit. Naniniwala siya na tanging ang malakas lamang ang karapat-dapat tumanggap ng gantimpala. At ano ang gantimpalang iyon? Kapayapaan. Lumitaw ang mukha ni Soo-hyuk, puno ng mga sugat, ngunit matatag ang tingin. Upang makamit kapayapaan, nagdesisyon siya sa landas na tatahakin. Sa anumang halaga, makakamit niya ang kapayapaan, kahit pa kailangan niyang gamitin ang sukdulang karahasan. Lumitaw ang mga mata ni Soo-hyuk, puno ng pagkabagabag. Karahasan Tila iniisip niya ang likas ng karahasan, ang landas na pinili niya. Pamamagitan ng karahasan. Inuulit ang salita, pinatitibay ang kanyang determinasyon. Den kapayapaan, nagdesisyon siya sa landas na tatahakin. Sa anumang halaga, makakamit niya ang kapayapaan, kahit pa kailangan niyang gamitin ang sukdulang karahasan. Lumitaw ang mga mata ni Soo-hyuk, puno ng pagkabagabag. Karahasan Tila iniisip niya ang likas ng karahasan, ang landas na pinili niya. Pamamagitan ng karahasan. Inuulit ang salita, pinatitibay ang kanyang determinasyon. Ang tunog na ay maaaring tunog ng ulan o tunog ng paparating na labanan. Isang marahas na eksena ng labanan ang nagaganap. Naipit si Soo-hyuk, bumagsak sa lupa. Naitulak siya paalis. Isang boses ang sumigaw, puno ng pagkabigla at pag-aalala. Marahil ay humaharap si Soo-hyuk sa isang mas malakas na kalaban. Isang batang babae ang pinipigilan, sumisigaw sa takot. Pawalain if die.
Ang desperadong tinig ng bata ay naririnig. Marahil ito ang taong sinusubukan ni Soo-hyuk na protektahan. Tumayo si Soo-hyuk kahit na may sugat. Hindi Sigaw niya, puno ng determinasyon. Hindi pa siya pwedeng huminto habang nasa panganib ang taong mahalaga sa kanya. Ang tunog ng ulan na ay sumasabay sa ingay ng labanan. Bumagsak si Soo-hyuk, tila nakatanggap ng maraming matitinding suntok. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa pantalon, pilit na tumatayo. Siya si Soo-hyuk, hindi pa sumusuko. Tumingin si Soo-hyuk sa maulan na langit, mukha ay puno ng sakit at determinasyon. Tumayo siya ng tuwid, kahit na puno ng sugat ang katawan. Matatag ang tingin, handang ipagpatuloy ang laban. Hinarap ni Soo-hyuk ang kalaban, mukha ay may dugo at putik. Lumayo na siya ng husto para huminto. Patuloy ang labanan. Hinawakan ni Soo-hyuk ang kanyang ulo, mukha ay puno ng pagsisisi o pagkakaalam ng isang mahalagang bagay. Nakalimutan ni Lee. Bulong niya, tila may nakaligtaan. Lumawak ang mga mata ni Soo-hyuk, puno ng pagkabigla at pagkaunawa. Isang bagay is sagot ivet. Napagtanto niya na ang kanyang kalaban ay may sariling dahilan at motibasyon. Lumiko si Daegon at umalis, tila tapos na ang laban. Mukhang nagkamali Dae. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Lumitaw ang mukha ni Daegon, may komplikadong tingin. Ngunit hindi ganun. Kahit na napagtanto ang pagkakamali, may isang bagay na hindi niya kayang baguhin. Isang sasakyan ang bumilis sa ulan ng gabi. Ang tunog ay pumunit sa tabing ulan. Patuloy ang sasakyan sa mabilis na pagtakbo sa ulan. Dalawang lalaki ang nakaupo sa loob ng sasakyan. Tumingin ang driver kay Heejun, puno ng pagkabigla. Tanong niya. Hindi balak diretsong pumunta di si Trong Hoonglong. Mukhang patungo sila sa isang mahalagang lugar. Nagpatuloy ang lalaking nakaupo sa tabi sa isang tono ng pag-aalala. Ay bike Soo-hyuk nakikipaglumaban si at ilabas ng dojo di iyon. Ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ni Soo-hyuk at ang kasalukuyang sitwasyon nito. Hindi balak hindi paghadlangan siya. Tanong niya, nais si Heejun na makialam. Tumingin si Heejun sa labas ng bintana, may malamig na mukha. Nagsimula diri sila. Sabi niya, may kalmadong tono. Magtatapos Eki. Nagpatuloy si Heejun, may tono ng pagpaplano. Bakit ni Hedi is good? Wala siyang balak makialam sa laban ni Soo-hyuk. Kahanga-hanga din pero mabuti nagtatago sa likod niya. Ang huling salita ay puno ng kasamaan. Nagpatuloy si Heejun sa pag-iisip, nakatingin sa malayo. Pero sayang hindi ginasaksihan Eki ng diretsyo. Mukhang interesado siya sa laban ni Soo-hyuk, ngunit pinili niyang huwag makialam. Pero siguro mabuti des. Nag-isip siya, marahil mas makakatulong sa plano niya ang hindi direktang panonood. Tumingin si Heejun sa unahan, may malalim na tingin. Patungo siya sa isang partikular na lugar, marahil ay ipagpapatuloy ang kanyang mga panlilinlang. Nagpatuloy si Heejun, tila tungkol kay Daegon ang sinasabi. Babagay Eki SAVC. Naniniwala siyang ang lugar na iyon, o ang landas na tinatahak niya, ay babagay kay Daegon. Vivit para dito iyong kasalukuyan. Nagpatuloy ang salita, pinagtitibay na ang lugar na iyon ay angkop para kay Soo-hyuk sa kasalukuyan. May mga yabag na naririnig, papalapit na ang pagtatapos ng laban ni Daegon at Soo-hyuk. Nagpatuloy si Heejun sa pag-iisip tungkol kay Soo-hyuk. Iyong sarili ay noon. Inihahambing niya ang kasalukuyang Daegon sa nakaraan. Muling naririnig ang mga yabag, pantay at matatag. Lumapit si Hyuk kay Daegon. Sabi ni Daegon, hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Hyuk. Tumingin si Hyuk kay Daegon, may malalim na tingin. Yan nakalimutang bagay hindi lang nasa isip. Sabi niya, na may mga bagay na nakalimutan hindi lang sa isip kundi sa ibang lugar. Nagbago ng bahagya ang tono. Dahil sa Vithi, naalala ni Eki. Sabi ni Soo-hyuk, na ipakita na tinulungan siya ni Daegon na maalala ang isang mahalagang bagay. Huli, huminto siya, naghahanda ng konklusyon. Tumingin si Soo-hyuk ng diretsyo kay Daegon, may tingin ng pag-unawa o pang-iinsulto. Pareho tayo. Konklusyon niya, na parehong may mga pagkakatulad, marahil sa layunin o landas na pinili. Nag-uusap sina Manho at Nambea, nakatingin kay Soo-hyuk.
Nagulat din kay Di siya. Sabi ng isa, may pang-insultong tono. Talagang walang puso. Komento ng isa pa, tila tungkol sa kalupitan ni Soo-hyuk. Talaga gihe. Sabi ni Suzy, tila ikinukumpara si Soo-hyuk sa iba. Tumingin si Suzy kay Soo-hyuk na may pag-aalala. Hindi gi alam saan pero. Sabi niya, tila may nararamdaman tungkol kay Soo-hyuk. Maari kong di. Mararamdaman. Tinapos niya ang pangungusap, pinagtitibay na kaya niyang maramdaman ang sakit o pakikibaka sa loob ni Soo-hyuk. Sabi ni Soo-hyuk kay Daegon, may malalim na tono. Yan gus buhay sabi niya, tila sinusuri ang buhay ni Daegon. Nakakaramdaman ay KSE pamamagitan ng iyong pakikipaglumaban. Sabi niya, na ipapakita niya ang pagkatao ni Daegon sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Hindi gi alam gen nakaraan Inamin niya na hindi niya alam ang nakaraan ni Daegon, ngunit nararamdaman niya ito. Pero nararamdaman ni Lee Fen. Nagpatuloy siya, pinagtitibay ang kanyang nararamdaman. Ginagamit di Ryan din karahasan. Tinukoy niya na ginagamit din ni Daegon ang karahasan. Para lang defi iyong pagpipilian. Konklusyon niya, na naiintindihan niyang itinuturing ni Daegon ang karahasan bilang tanging landas. Tumingin si Soo-hyuk ng diretsyo kay Daegon, may mapanuyang tingin. Sabi ri Vicky, pareho kita. Ibinunyag niya ang nakakagulat na katotohanan, magkapareho sila ni Daegon. Isang buhay na alipin ng karahasan. Tinapos niya, pinagtibay na pareho silang may buhay na pinanghaharian ng karahasan. Nalubog sa malakas na ulan ang paligid. Ang madilim at tensyosong atmosfera ay bumalot. Isang lalaki na may masamang ngiti ang lumitaw. Tumingin siya ng diretsyo kay Daegon, may mapanuyang tono. Hindi ba't nakakasawa? Sabi niya, tila ng aasar. Walang kwenta gangs pagtanggi. Sabi niya, tila kilala na niya si Daegon. Tumingin ang kalaban kay Daegon, may matalim na tingin. Sinasabi ng iyong katawan ay si akin. Sabi niya, na ipapahiwatig na ang buong katawan ni Daegon ay nasasabik sa pakikipaglaban, nasisiyahan sa paggamit ng karahasan kaysa kapayapaan. Nag-isip si Daegon tungkol sa landas na pinili niya. Paano haharapin din karahasan ng hindi ginagamit din karahasan? Isang tanong na puno ng pag-aalala. Isa lang walang hanggang siklo ng karahasan. Napagtanto niya ang pagkabigo ng siklo ng karahasan. Isang pag-uusap sa pagitan ni Daegon at Heejun din gagawin kung maghiganti sila. Tanong ni Daegon, nag-aalala sa magiging epekto ng karahasan. Tapos ginagawan lang sila ng pinsala. Sagot ni Heejun ng walang awa, ipinapakita ang kanyang pagiging matigas. Nagpatuloy ang pag-uusap. Paano kung patuloy sila? Patuloy ang pag-aalala ni Daegon. Pakitilin lang sila ulit. Patuloy ang walang awa na tugon ni Heejun, kaya sinabi walang hanggang siklo. Inuulit niya ang kamalayan sa siklo ng karahasan. Gamitin din kamay ng laban. Ipinaliwanag ni Heejun kay Daegon. Hindi sagot. Sabi niya, tila tinatanggihan ang isang paliwanag o dahilan. Tingnan Daegon, dinirekta niya ang pansin ni Daegon sa isang bagay. Nagpatuloy si Heejun kay Daegon, ipinaliwanag ang likas na katangian ng kapangyarihan. Ganito talaga din kapangyarihan. Sabi niya, na ipapahiwatig na ang kapangyarihan ay sumusunod sa isang tiyak na batas. Kung malaking kapangyarihan lumalaban, nagbigay siya ng hypothesis, wala kang pili. Tinapos ni Heejun ang pangungusap. Maliban makipaglaban ng malakas. Naniniwala siyang kapag hinarap ang mas malaking kapangyarihan, ang tanging paraan ay ang mas matinding pagtutol. Ang tunog na ay maaaring tunog ng isang aksyon. Kung patuloy lang isang araw, aabot ay tukod ng tagumpay. Sabi niya kay Daegon, tila nagbibigay ng hula o payo tungkol sa pag-akyat sa tuktok gamit ang karahasan. Ryan. Tama din Sagot ni Daegon, tila hindi sang-ayon o hindi maintindihan ang sinabi ni Heejun. Tumingin si Daegon kay Heejun, puno ng pagdududa. Kaya din gigise. Tanong niya, nais linawin ang ibig sabihin ni Heejun, sinasabi difi. Nagpatuloy si Daegon sa pagtatanong, tila sinusubukang intindihin. Inigay ipang paraan? Tanong niya, kung may ibang landas pa ba bukod sa karahasan.
Mahinang sagot ni Hee-jun, "Very." Ganun Enye. Isang sagot na hindi tiyak, hindi kumpirmado o tinatanggihan. Ang buntong hininga ni Daegun ay nagpapakita ng pagkadismaya o kalituhan. Tila ayaw ni Hee-jun na palalimin ang usapan. Mahirap ipaliwanag pero sinimulan niya pagkatapos ay tumigil. Talagang huwag din eh. Agun kay Hee-jun, puno ng pagdududa. Kaya guys dinggigise. Tanong niya, nais linawin ang ibig sabihin ni Hee-jun, sinasabi i-difi. Nagpatuloy si Daegun sa pagtatanong, tila sinusubukang intindihin. Inigay this ipang paraan? Tanong niya, kung may ibang landas pa ba bukod sa karahasan. Mahinang sagot ni Hee-jun, "Very." Ganun Enye. Isang sagot na hindi tiyak, hindi kumpirmado o tinatanggihan. Ang buntong hininga ni Daegun ay nagpapakita ng pagkadismaya o kalituhan. Tila ayaw ni Hee-jun na palalimin ang usapan. Mahirap ipaliwanag pero sinimulan niya pagkatapos ay tumigil. Talagang huwag din eh. Sabi niya. Hindi gaya magaling komplikadong pag-iisip. Paliwanag niya, marahil upang itago ang isang bagay o talagang ayaw magpaliwanag. Lumiko si Hee-jun at umalis, tinapos ang usapan. Kalimutan umalis din. Sabi niya, tila gustong alisin ang mga komplikadong pag-iisip. Nakakapagod talaga ngayon. Inamin niya ang pagod, marahil dahil sa pag-uusap o nangyayari. Ang huling salita ni Hee-jun ay umalinggaw sa paligid. Ang tanawin ng mga talunan na nakahiga sa lupa ay lalo pang nagpapakita ng pagod at kalupitan ng mundong ito. Isang mahinang ungol na didi. Ang narinig. Tila may nasaktan o may nangyari. Larawan ng isang patak ng tubig na bumagsak, lumilikha ng mga alon. Marahil ay ulan o luha. Tumawa si Daegun ng malakas sa ulan, tinakpan ang mukha. Hindi malinaw ang mukha niya, ngunit ang postura at ang aura sa paligid ay nagpapahiwatig ng misteryo at panganib. Naalala ang nakaraan na ayaw niyang alalahanin, ngunit kailangan pa ring aminin na ang kwentong ito ay parang isang paikot-ikot na siklo. Nakakatawa at nakakapanghina. Biglang sabi ng isang kaklase na lalaki, Daegun nakangiti. Nakangiti si Daegun, isang ngiti na puno ng hiwaga. Tumingin si Suzy kay Daegun ng may pagkalito. Lumitaw ang mukha ni Daegun, puno ng hamon. Ikaw? Sabi niya, nakatuon sa isang tao. Tapos gigi kang magsalita? Tanong niya, malamig ang tono. Isang sandaling katahimikan. Matalim ang tingin ni So-hyuk, naghihintay ng sagot. Hindi nakikinig sa kwento ng babaeng palamuti, hindi rin sa paliwanag ng adik. Biglang suntok ni Daegun sa mukha ni Hyuk. Sagot ni Hyuk, puno ng galit. Isang mabagsik na labanan. Sunod-sunod na suntok ni Daegun sa bibig ni Hyuk. Tumingin si Daegun sa kalaban, puno ng pang-iinsulto ang tono. Ikaw nilikha ng isang tanga. Sabi niya, pinatutunayan ang kanyang nakahigit na lakas. Nagpatuloy si Daegun, puno ng hamon ang tono. Gaano karami din sinasabi didihigi. Inuulit niya ang sinabi ng kalaban, nilalait ang kahinaan nito. Itinaas ni Daegun ang kanyang kamao, puno ng kumpiyansa. Kamay iyo. Sabi niya, itinuturing ang kamao bilang simbolo ng kanyang lakas. Tinapos ni Daegun ang kanyang sinabi, puno ng pangutya ang tono. Nakausap ay kayo. Ipinahihiwatig niya na hindi karapat-dapat ang kalaban na makipag-usap sa kanya. Lumitaw ang mukha ni Daegun, puno ng kalupitan at determinasyon. Lubos na nalubog siya sa karahasan. Pinabagsak ni Daegun si Hyuk sa pamamagitan ng knockout, tinapos ang laban. Lumapit si Daegun at pinakawalan ang huling suntok sa tagiliran ni Hyuk. Bumagsak si So-hyuk, may dugo sa bibig. Ang sigaw na Hyuk ay nagpapakita ng sakit at pagkatalo niya. Pinakawalan ni Daegun ang suntok gamit ang tuhod, tinamaan ng diretso ang tagiliran ni Hyuk. Umalingaw-ngaw ang tunog, marahil ay tunog ng nabasag na buto. Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay ni Daegun, puno ng lakas. Nagpapatuloy siya sa pag-atake. Nagpapatuloy ang labanan, nangingibabaw si Daegun gamit ang kanyang lakas. Isang eksenang puno ng tensyon. Mukhang gumagamit si Daegun ng espesyal na kakayahan o nagpapakita ng nakahigit na lakas. Nagliliwanag ng pulang liwanag ang kanyang kamao. Bumagsak si Hyuk, muling umalinggaw ang sigaw na Kyuf. Isang napakalakas na suntok sa gitna ng mukha ni Hyuk.
Dugo ang nakadikit sa kamao ni Dagon. Brutal niyang natalo ang kalaban. Bumagsak si Soohyuk paharap, dumaloy ang dugo, kasabay ng ulan. Pinapanood ng iba pang mga hari ang laban, may iba't ibang ekspresyon sa mukha. Nakanganga, dapat na itong matapos dito. Tumingin si Dagon sa kalabang bumagsak, malamig ang tingin. Esay palagay kay Ben sapat. Sabi niya, puno ng hamon ang tono. Nakaramdam DCBC ng AZ, salitang gusto kong iparating ACVCSE pamamagitan ng kamay. Tanong niya, ipinahihiwatig na ang karahasan ang paraan niya ng pagpapahayag ng mensahe.